Ang liturgy or formal religious program and ritual ba ay talagang worship na? Pag ba dumalo at nag-participate sa pagtugtog, pag-awit, pagsayaw, pagbigkas sa mga corporate chants and verses and prayers, yung bang pagdalo sa praise and worship program ay nag-true worship na nga talaga by the standards of Jesus. John 4:23, sabi ng Panginoong Jesus, "Subalit dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. True worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way." That way ba tayo mag-worship? Do we worship in spirit and truth o dumadalo lang ng mga programa? Ano ang ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niyang darating ang panahon, and in fact dumating na nga kasabay ko, na ang tunay na nananampalataya ay mananampalataya, sasamba sa Espiritu at sa katotohanan, that people will worship in spirit and in truth. Ano yung kahulugan nun? Naintindihan na ba talaga yung in spirit and in truth? At yan ang ating aarukin sa tulong ng ating Panginoong Jesus. In spirit and truth, what it is not. Salamat, Panginoon, dahil maaari kaming manuri ng aming mga sariling mga kaugalian, mga ginagawa sa buhay, at ngayon turuan niyo po kaming suriin if we worship in spirit and truth. Kayo ang mangusap, kaliwanagan niyo ang maghari, turuan niyo po kami tigabayan. Dalangin namin, Ama, ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. What are hindrances to true worship? Mga hadlang sa pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hango sa encounter ni Jesus with the Samaritan woman, sasala tayo't sasagap ng mga katotohanan na nagbubunyag kung ano ang hindi worship in spirit and truth para masuri natin ating mga sarili. At sa ating pag-aaral, pag-isipan na agad ang interpretation and application. Kanya-kanya agad isip. John 4, kailangan dumaan si Jesus sa Samaria. So unang hadlang sa spiritual worship, geography, lugar, geographical divisions and distances. Hanggang ngayon, totoo yan. Nagiging hadlang, nagiging bakod ang mga geographical fences. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Joseph. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. Hindrance to worship, history. At hindi na natin iisa-isahin yan dahil marami tayong ibang pag-uusapan. Isipin nyo na lang kung bakit hindrance to true worship ang history. Bakit history also gives walls and fences na hindi mo marating ang spiritual worship. May isang Samaritanang dumating doon upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin na inumin?" Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Another hindrance, race. Racial divisions. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lang," ibig sabihin hindi alam ha, "kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Hindrance to worship, ignorance. This woman was raising religious issues.
These Samaritans and the Jews were very religiously informed. Kaya nga sila magkakaaway, naghihiwa-hiwalay dahil pare-pareho silang may alam, although magkakaibang alam. So isang hadlang sa tunay na pagsambang espiritual, ignorance. Religious and spiritual blindness. Maraming sumasamba pero puro faith, pero walang alam from Jesus. Kung kani-kanino galing ang alam. Maraming puro faith pero hindi alam ang tamang pagsamba according to the standards of Jesus. Ni hindi kilala ang tunay na Ama. Ni hindi kilala kung sino ang sinasamba at dapat sambahin. John 4:22, sabi ni Jesus sa babae, ni hindi nyo kilala ang inyong sinasamba. Can you imagine? Samba ka ng samba, tapos hindi mo naman pala kilala kung sino yung sinasamba mo. Parang yumuyuko ka, lumuluho, tapos may kortina. Sa likod pala kung sino yung nandun, hindi mo naman kilala. Sabi ni Jesus, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Tayo kaya kilala talaga natin? Suriin. Maraming ignorant of what true spirituality is for and what true spirituality brings and what mere religiosity brings. Magkaiba ang spirituality sa religiosity. Kaya maraming relihiyoso, hindi naman spiritual, at maraming spiritual, hindi relihiyoso. Dapat yan, alamin natin. Now, hindrance and obstacle to true worship, ignorance of the true gift of God, which is grace and love. Yun ang tunay na regalo ng Diyos. Ignorance of life and the living water, who is Jesus, the true Son of God, the true I am. Kasi maraming mga pretenders na I am ng I am. Hindi naman pala talaga sila. Jesus is the true source and giver of life, of the living water. So marami, ignorant sila of the gift of God, the way to receive life and to receive the living water. May mga pambulag kasi, nakakabulag. At ano yon? Primarily, the law. Napakalinaw ng 2 Corinthians 3:14-17. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na yon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maaalis lamang ang talukbong na yon sa pakikipag-isa kay Kristo, nang ibig sabihin ay pakikipaghiwalay kay Moses sa teachers of the law and Pharisees representing Moses. Napakalaking paghiwalayan sa nakaugaliang paniniwala. Pero sabi ng 2 Corinthians, pagka puro matandang tipan ang laman ng utak mo at puro yung law ni Moses ang laman ng utak mo, may talukbong na nagtatakip sa mata mo para makita si Jesus, para makita yung tunay na bigay ng Diyos na grace and love. Kasi ang mananatiling nagahari sa utak mo ay law, judgment, legalism. Magkakontra yon. At yung isa, tinatakpan ng mata para huwag makita yung isa. Si Jesus and the grace of God through Jesus, love and grace. Sa pagpapatuloy ng binabasa natin sa 2 Corinthians, hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moses. Corinthians ang may sabi niya na, dibdibin natin. Kasi parenthetically, pag nakakita kayo ng mga verses na aking binabasa, tas may parenthesis at iba yung kulay sa loob, ibig sabihin, dagdag ko yon para pandagdag ng pangunawa. Pero hindi yun part of the verses. Only suggested reading and serving. So hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang mga isip tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moses. Ang dapat basahin ay ang aklat ni Jesus. Yan ang sinasabi kong mga parenthetic sentences. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Ibig sabihin, freedom from the law, freedom from judgment, freedom from guilt and fear. At malalaman mo na natanggal na yung talukbong kung na-enjoy mo na, nauunawa at naipapamuhay yung kalayaan na yon. At hindi ka na nabubuhay sa takot, sa judgment at sa law kasi tinanggal na yung talukbong, wala ka ng
pagtitig doon sa nakaraan na lumang tipan dahil nakatingin ka ngayon sa bagong tipan, sa dugo ni Jesus, which is freedom, love, and grace. Ituloy natin ang kwento ng encounter ni Jesus with this woman. At siguro 5,000 beses na nating binasa to eh. Pero ito yung binabasa natin, naghahanap tayo ng mga bagong mga katuruan. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. You see, meron na naman siyang racial superiority kasi ninuno daw niya si Jacob at yung balon kanila hindi sa mga Hudyo, hindi sa lahi ni Jesus. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sabi niya, you see, the racial issues, these geographical issues na naghahati-hati sa tao. So hindrance to worship here is racial, tribal, national pride, and prejudice. Na hanggang ngayon, among Christians around the world ay buhay na buhay pa. May mga lahing may superiority complex, may mga lahing may inferiority complex, dahil iniisip nila yung mga lahing may superiority complex ay superior nga. So hindrance yun sa true fellowship in worship. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom sa tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya. Ang patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kitang-kita natin dito, yung buhay na ibibigay ni Jesus ay nasa loob ng tao, wala sa labas. Hindi mo kailangang maghanap kung saan-saan, umakyat ng mga bundok, lumusong ng mga libis, tumawid ng mga dagat. Dahil sabi, ang tubig ng buhay na ito, ang buhay na walang hanggang ito ay bubukal sa inyong kalooban. Mararamdaman nyo, malalaman nyo, malalasap nyo na meron kayong buhay na walang hanggan. At kailan yon? Pag natanggal ang talukbong ng panakot, ng takot, sa law, sa judgment, ng guilt. Dahil makakaramdam ka na ngayon na malaya ka na, hindi mo na buhat-buhat lahat yung kasalanang ipinapataw sa iyo ng law. Meron ka ng pakiramdam na meron ka talagang buhay na walang hanggan, magaan, masaya, tahimik, payapa. Kaya sabi niya, sa kalooban mo yan manggagaling. Kaya ang dapat magbago sa tao ay ang kanyang kalooban. Ang kanyang pananaw, ang kanyang utak, ang kanyang isip. Hindi magbago ng membership ng church, hindi magbago ng lugar na dadaluhan, na pagdadasalan. Wala yun, nasa loob. Kaya sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you. Yun ang iyong hanapin. Huwag kang maghanap kung saan-saang nasa labas mo, nasa loob ang paghahari ng Diyos. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan niyo po ako ng tubig na yan upang hindi na ako muling mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Hindi siya hinusgahan, hindi siya pinagalitan, hindi siya kinutya. Nagpakilala lang si Jesus na hindi siya karaniwang tao. Na alam niya ang buhay ng babaeng ito. Dahil yung babae, nagmamalaki pa eh. So parang sabi niya, teka, magkalinawan tayo kung sino ako para lumagay ka sa lugar at nang maintindihan mo ako. Alam ko anong nangyayari sa buhay mo, kilala kita. So Jesus reveals His super identity. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko isa kayong propeta. Tama nga naman dahil bakit bilang ang mga nakasama na niya sa buhay. The woman comprehends na ang kausap niya ay di karaniwang tao. At dahil doon, handa na siya ngayong makinig. Hindi mag-lecture. Hindi ipagmalaking balon nila yon na apo siya ni Jacob.
Dahil sinabi niyang, palagay ko isa kayong propeta. Meron akong matututunan sa inyo. And then she opens a very important topic. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi niyo mga Hudyo, nasa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. You see, geography. So tell me, Inglesera rin tong babae, so nag-i-English siya. So tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim? In sa Greek version, it is here on this mountain where our ancestors worshipped. Sabi niya, bueno. Isa kayong kakaiba at least propeta kayo. Paliwanag niyo nga sa akin ang issue na to. Bakit sinasabi niyo sa inyo lang, sa Jerusalem lang, sa temple lang, dapat sambahin ng Diyos? Kami naman, ang paliwanag sa amin ng mga ninuno namin, dito lang sa bundok namin, dito lang sa Gerizim. Ano ba talaga ang totoo? So the woman asks a timeless question. In response, Jesus defines true worship. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito, at hindi rin sa Jerusalem. At idinagdag ni Jesus, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Pagsabihan ka nito, kayo, mga ninuno nyo, generation sa sumasamba, sabi ni Jesus, dahil kilala mo na ako, na ako'y propeta, handa ka nang makinig sa higher teaching. Hindi nyo kilala ang sinasamba nyo. Hindi nyo alam kung sino ang sinasamba nyo. Jesus replied, believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. So here, true worship, wala sa geography or location. Tapos hanggang ngayon, ang dami mga Kristiyano, kandara pa ng pilgrimage, kandara pa ng punta dito, punta doon. Sinabi na nga ni Jesus hindi sa Jerusalem, hindi sa Samaria, hindi na yun ang mahalaga sa pagsamba, hindi location. You Samaritans worship what you do not know. So ang mahalaga sa true worship ay kung sino at kung tama ang sinasamba. True worship is not about geography, location, or locality. The true high God does not live in particular locations, mountains, not in Samaria, on Mount Gerizim, or in Jerusalem, or on Mount Zion. In other words, may malaking pagtutuwid si Jesus sa pagsamba. Sinabi niya sa babaeng ito, pero sinasabi niya rin sa ating lahat na tumutunghay sa usapan nila. Kaya makinig. The true high God does not live in man-made temples. Kaya may mas malaking pagtutuwid dito. Makinig. Acts 7:48-50. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Walang bahay ang Diyos. The Most High doesn't live in temples made by human hands. Sabi nga ng propeta, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tuntungan. Anong uri ng bahay ang itatayo niyo para sa akin? O anong lugar ang pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Sino ang nagpagawa ng temple sa Jerusalem? Sino ang nakatira at nagtira sa temple sa Jerusalem? Sino ang nasa Mount Gerizim sa Samaria na sinasamba ng mga Samaritans naman? Sabi ni Jesus, hindi nyo kilala. Clueless kayo kung anong ginagawa nyo sa worship nyo. John 4:22, hindi nyo kilala ang inyong sinasamba. Basta samba kayo ng samba. Dapat alamin nyo muna para magkaroon kayo ng true worship. Ngayon sa ganito mga kapatid, ang pangangaral ay hindi lamang sa pagbibigay ng sagot, kundi sa pagbibigay din ng tamang tanong. At sa pagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa na magtanong,
manuri at maghanap ng sagot. Yan ang homework niyong lahat. Alamin, sino ang sinasamba sa Mount Gerizim? Hindi pala nila kilala. Akala nila, yun, pero hindi pala. Sino ang nagpagawa at nagtira sa temple sa Jerusalem? Gayong sinasabi ng Scripture, God, the Most High, does not live in temples. Homework nyo yan. Next month, kayo ang magpipreach dito. Kailangan dalhin nyo ang inyong mga na-research. Now, true worship is not about national, tribal, and cultural identity. Tapos ngayon, marami mga Kristiyano, hibang na hibang sa paghabol sa iba-ibang lahi dahil sinasabi nila, mas malapit sa Diyos ang lahing ito. Walang ganun. Isang kagilagilalas na kasinungalingan. Colossians 3:11, in this new life in Jesus, it doesn't matter if you are a Jew or a Gentile. Kita nyo, it doesn't matter if you are a Jew or a Gentile. Tapos yung iba, habol sa mga Jew. Nagpapanggap na Jew, nagiging trinket Jew, pati mga kasuotan ng Jew, ginagaya. Sinabi na nga, it doesn't matter if you're a Jew or a Gentile, circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, slave or free. Christ is all that matters. And He lives in all of us. Si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Pag-isipan niyong mabuti yan, siyempre, ibig siyang angkinin at solohin ng kung sino-sino. So sasabihin nila, wala pa sa'yo si Kristo hanggang di namin binibigay sa'yo. Hanggang di ka namin binabautismuhan, o hindi ka namin kinukulto, hindi ka namin tinuturuan, wala pa sa'yo si Kristo. Sinabi na nga nasa inyong lahat ang Panginoon. Dapat nyo lang hanapin, dapat yung hukayin kung nasa kaloob-looban, because the kingdom is in you. Dinala na ni Jesus nung dumating siya. Hindi yan ipinagkait sa iba at ibinigay lang sa konti. Available to all. Ayaw siyempre yan ng corporate religion kasi nawawala yung franchise. Nawawala yung power. As dispenser of blessing, as the only ark of safety, as the only door to heaven. Press release lang yun. Dito kayo sa scripture makinig. True worship is not about religious membership. Luke 17:20-21, minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kasi sa mga Jews, ang kaharian ng Diyos ay isang bagay na darating mula sa langit. Bababa kasama ng mga ulap, inaantay-antay, inaabang-abangan, ipinapangako, tulad ng ipinapangako sa mga sinaunang Pilipino, ang pagkawala ni Bernardo Carpio sa pagkakagapo sa kuweba. Ibinibigay ito para may asahan kay, para lagi kang sumunod at kumapit. So, sabi niya, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Yung kasi inaabangan nila, yung pagdating ng kanilang Mesaya, yung pagdating ng magliligtas sa kanila at bibigyan sila ng tagumpay laban sa lahat ng mga lahi sa mundo, gagawin silang military power and the center of the world. Yan ang kanilang paniniwala tungkol sa kanilang Jewish Messiah. In fact, si Jesus napagkamalan nilang Jewish Messiah nila. Kaya some people were about to take Him by force and force Him to become their king. Pero umalis si Jesus at nawala sa kanilang kalagitnaan. Napagkamalan nila, pero nung lumaon nalaman nila, ay hindi ito ang Jewish Messiah. Kaya pinapatay nila. Because the Jewish Messiah is supposed to be a military leader, a political personality. At sabi ni Jesus, sabi sa kanya ni Pilato, ikaw ba ang king of the Jews? Sabi niya, no, my kingdom is not of this world. So hindi siya ang Jewish Messiah na magtatayo ng kingdom for Israel. Sabi ni Pilate, ay, harmless naman pala to sa rule ng Rome. Sabi niya, wala ako nakikita ang problema sa kanya. Wala siya kasalanan, so pawala natin. Kasi nga, sa Rome, ang tunay na threat ay yung King of the Jews, the Jewish Messiah, who was going to lead them politically and militarily against any foreign power, and at the time, against Rome. Balik tayo. Tinanong ng mga Pariseo si Jesus, kailan darating ang kaharian ng Diyos? Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Kaya yung mga nahihibang dyan ng mga Kristiyano, tuwing lilindol, ayan, darating na si Jesus. Di ba? Tuwing merong dam na bumaha, ayan, second coming na. Tuwing may puputok na bulkan, end of the world na.
Tuwing may pumuputok na pigsa, ayan, talagang end of the world na. Lahat na lang. Sabi ni Jesus, walang makikitang palatandaan. So tuwing may palatandaan, fake yun. Ano yon? Fake. Huwag kayong nagpapapaniwala sa kanyang mga kahibangan na lagi na lang natatakot. Nag-climate change lang, end of the world na. Talagang every so and so, may cycle ang planet nagpapalit. Except na nung huling palit, wala pa tayo dun. Hindi natin nakita. Pero ngayon, nagpapalit lang, mag-adjust ka lang. Ang init-init po, edi, huwag kang magbilad. Mamayang gabi ka na lumabas. Adjust. Tumataas po ang mga dagat, edi, pumunta ka sa bundok. Alaga namang nandun ka, tapos papanalangin mo, huwag tumaas. Talagang ganun. Natutunaw ang mga yelo. Ilang beses ay natunaw, nabuo, natunaw. Hindi yung end of the world. The planet is just changing the system to adjust to overpopulation ng mga tao. So, sabi ni Jesus, walang ganyan. Fake news yan. Walang palatandaan. At wala rin magsasabing, narito na o naroon na. Sabi niya, alam niyo kung bakit walang palatandaan ng pagdating? Kasi walang mangyayaring pagdating. Kasi ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Nasa puso. Nasa isip. Wala sa darating na kung ano-anong phenomena. Nandyan na nga. Sa inyo nananahan. Hindi kayo ang papasok sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay pupunta sa inyo. Kaya ang sabi ng prayer na itinuro ni Jesus, mapa sa amin ang kaharian mo. Mapa sa loob. Hindi yung darating na parang mga ulap-ulap. The kingdom of God is already among you. Sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you. Sobra niyong pag-isipan yan. Huwag lang madinig, tapos lalampas. Ilang beses na natin narinig yan, pero iniisip ba natin kung anong kahulugan? That the kingdom of God is in us. True worship is not about particular methods and rituals and liturgies. Pinag-aaway-awayan pa yan. Noong 1980s, yung mga conservative at nagiging contemporary Christian churches noon, nagbabangayan, naghihiwalay, nag-i-split ang mga church on the simple issue kung gagamit ng drums sa worship. Worship team, parinigan ng drums. Awat na. Yang drum na yan, ang daming churches nag-split. Kung gagamit ng drum or not. At meron pa mga churches nag-accommodate. May una silang part 1 ng kanilang pagsamba. Yung tinatawag nilang praise and worship. Merong drum. Dugudugudugudung, di ba? May kung ano-ano, may cymbals. Tapos noon, may konting pahinga. And now, part 2, magsisimula na ang banal na pagsamba. Ibig sabihin, organ na lang yung tugtog. Yan yung mga nagdi-divide. Mga issues na hindi naman dapat ginagawang issue. Kailan ba mag-offering before or after the message? Kailan ba tatayo, uupo? Yan pinag-aaway-awayan. Pero wala yan dyan. Romans 12:1-2, I plead with you to give your bodies to God. Let them be a living, meaning not dead, and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. Ang isa daw, tunay na worship, in spirit and in truth, is to give your body as a living sacrifice. Ano yun? Ihahain mo ang sarili mo para saksakin dyan, sunugin? No. Maglingkod ka sa mga nangangailangan, mag-abot ka ng pagkain sa mga gutom, hagurin mo yung mga likod ng mga nagdaramdam, abutan mo ng pera yung salat na salat, dalawin mo ang mga nakakulong, pakainin mo ang mga nagugutom. Yun ang high religion. To offer your body as instruments of service of love. Because God is love, Jesus is love. Hindi yung body mo lang na nagkakakawag ka ng katataas ng kamay, although wala namang masama doon, pero kahit mangawit ka ng katataas ng kamay, kung wala kang ginagawang paglilingkod sa kapwa, hindi pa worship yon. Minsan emotional tripping lang yon. Yung mga iba yung, gusto ko po i-worship, napaiyak talaga ako. Nag-emotional trip ka yata. Gusto mong paiyakin kita, halika rito. Hindi dapat ganun. This is truly the way to worship Him. Sabi na binabasa natin, don't copy the behavior and customs of the world. But let God transform you into a new person by changing the way you think.
Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect will. So the way to true worship is to change your mind. Change your mind about God. Change your mind about how to worship God and worship in spirit and truth according to the teaching of Jesus. Romans 12:1-2, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Ano ba yung buhay? Kumikilos. So handog sa pagkilos. Worship through movement. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Meaning sa pagiging buhay at sa pagkilos, meaning sa pagmamahal sa kapwa. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, samba ng samba without understanding. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Tungkol sa kung sino talaga siya at kung paano talaga sumamba. Sabi, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pa ninyo ginagawa kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi pa dito. Isaiah 29:13, and so the Lord says, these people say that they are mine, they honor me with their lips, but their hearts are far from me, and their worship of me is nothing but man-made rules learned by rote. Kabisote lang ang worship nila. Hindi galing sa loob, memoryado lang. Their worship is a farce, for they teach man-made ideas as commands from God. Obviously, the one speaking here is the Most High God, Elyon, because all of these characters, yung mga ayaw niya ng mga ganong-ganong drama, yung gusto niya yung taos-puso at mapagpakumbabang pagsamba, are all the teachings of the Most High God, Elyon. True worship is not about the verbal and ceremonial offering of praises. The Most High God is not egotistical. The Most High God does not seek praises. Kaya sabi ni Jesus, hindi nyo kilala kung sino sinasamba nyo na ang hilig-hilig magpa-praise. Hosea 6:6, I want you to show love, not offer sacrifices. I want you to know me more than I want burnt offerings. So the Most High God does not want burnt offerings. He wants His people to love one another as act of worship. Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Sino ang mahilig sa handog? Kaya sabi ni Jesus, hindi nyo kilala ang sinasamba nyo. Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog, pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. At napakalinaw ng sabi ni Jesus sa John 5:41-42, I do not accept glory from human beings. Hindi ko kailangang purihin ako ng purihin. Hindi ako yan. But I know you. I know that you do not have the love of God in your hearts. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Subalit, kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Puro kayo papuri ng papuri. Talaga bang may pag-ibig kayo sa Diyos? Show it by loving others. True worship is not about the offering of sacrifices. Hebrews 10:4, for it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sins. Bakit offer sila ng offer ng blood of bulls and goats? Kanino nila ino-offer? Samantalang sinasabi, hindi ako mahilig sa mga ganyan. Sino ang mahilig? Sabi ni Jesus, hindi nyo kilala ang sinasamba nyo. Ipinapakilala ko sa inyo para maituwid ang mga ginagawa nyo. Psalm 51:16-17, you are not happy with any sacrifice. Otherwise, I would offer one to you. You are not pleased with burnt offerings. Yan ang sinasabi to the Most High God. You are not pleased with burnt offerings. The sacrifice pleasing to Elohim is a broken spirit. Marami sa atin, bago sa pandinig yung Elohim, actually Elohim is translated into English as God. So actually, ang Hebrew nun, Elohim.
Kaya pag-aralan nyo. And there's that version of the Bible, the names of God, Bible version, that does not translate the Hebrew words. Kaya ang mababasa mo doon, Elyon, Elohim, hindi yung mga the Lord, God, kasi in English na eh. Nawawala tuloy yung identity. I encourage you to read the Old Testament, especially in the names of God, Bible version, because there, the names are revealed as they are given in Hebrew. Hindi nakakubli sa mga English translations. John 4, subalit dumarating na ang panahon, sabi ni Jesus, at ngayon na ngayon, na mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat yan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Kung dumarating pa lang ang panahon ng tamang pagsamba, ibig sabihin, all throughout history, hindi tama ang pagsamba nila. Dahil bakit sinasabi ni Jesus, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, not in the manner that you Samaritans and not even the Jews in Jerusalem do. Malaking revelation yan. Huwag nating lampas-lampasan yung turo ni Jesus para kumapit tayo at mangunyapit na parang toko sa mga nakasanayan nating kahulugan nun. Hingin natin kay Jesus, ano ba talagang sinasabi niya para tayo makasunod? But the time is coming, sabi ni Jesus. Indeed, it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. Yun ang hinahanap ng Ama na pagsamba. Yun ang hinahanap ng Ama ng mga sasamba. True worship is about worshiping the true Father in spirit. May true Father kasi may fake. Homework. Sino ang fake? Pag sinabi ni Jesus, I am the truth, ibig sabihin may falsehood. Pag sinabi ni Jesus, I am the way, therefore merong dead end. Pag sinabi niyang, ako ang buhay, therefore merong death. Laging may tinutumbok ang sinasabi ni Jesus, parang echo yan, parang nananalamin, merong reflection. So sinabi niya, I am the way, kasi ang nakasanayan ng mga tao, hindi yung true way, dead end. Dapat alamin. Sabi niya, true worship is about worshiping the true Father in spirit, not in the flesh, not in material or physical or sensual ways. Pag sinabi, worship God in spirit, ibig sabihin, don't worship in the flesh, in material things. Kailangan spiritual. At ano ang spiritual? Hindi nakikita, hindi nahahawakan. Philippians 3:3, for we worship by the Spirit of God. We put no confidence in human effort. Ano yung human effort ng worship? Marami yun. Yung nagdadadapa ka dyan, nagtitihaya ka, na kung ano-ano pinagkakagawa mo, mga ritual, mga programa, mga props. Hindi yun masama per se. Pero hindi pa yun ang worship. Dapat yun, portal pa lang, pinto, para makapasok ka doon sa sacred space. Pero akala ng iba yun na yun. Yung umattend ka ng program, nag-worship ka na, nagtaas ka ng kamay, nag-worship ka na, kumanta ka na, nag-worship ka na. Kaya yung mga iba, 10, 20, 30, 40 years, worship ng worship, wala naman spiritual growth. Kasi dumadalo lang ng programa. Handun na. Parang, ayun na, nakasamba na ako. Anong ginawa mo? Ay, di kumanta ako, nag-pray ako, naghulog ako sa basket. Yun lang, sumamba ka na. Yun lang ba talaga yun? O step pa lang yun patungo sa tunay na pagsamba. Suriin. Romans 8:26, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in human words. You see, we don't even know how to pray. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. So nagpray ka ng nagpray, 10 paragraphs, 10 chapters ang haba. Sabi nga hindi naman tayo marunong magdasal. Spirit dapat na nagdadasal para sa atin. Kasi hindi naman natin alam talaga kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam niyo ng Espiritu. At yung Espiritu pwede tayong turuan. In fact, pwede manalangin for us in our behalf with words, with groans too deep for human words. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyong akalain na pag marami kayong dasal, maraming salita, nagdasal na nga kayo.
Pagans do that. Pero ang mga tunay na nananalig sa Diyos, hindi dinadaan yan sa salita o sa dami ng salita. Kaya sabi ni Jesus, when you pray, go to your room, close the door, and you can be alone, and the Holy Spirit can be alone with you, and you can interact with God in a very personal way. Kasi kung ang dami-dami yung nagdadasal together, may prayer leader, nakalista pa yung mga idadasal, di prayer with words yun. Human agenda. Hindi yun masama, ang group prayer, no. Very powerful yan. Pero hindi yun ang end. Hindi ko man nagtipon-tipon kayo sa luneta, nagdasal kayo doon sabay-sabay, may mga kung ano mga programa, nagdasal na nga kayo. Although pwedeng maging springboard yon ng tunay na dasal, pero hindi pa yon ang dasal. Ang daming itinuro sa Jesus, sinutuwid niya yung mga practices sa mga tao. Pero ang nangyari, nung pupunta na si Jesus sa langit, nag-backslide ang church, bumalik sa mga dating gawi. And usually, gawi ng mga Jews. Yun uli ang namayani. Sabi niya, Matthew 6:6, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At yung ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Tapos ang hilig-hilig ng mga Kristiyano mag-pray sa mga public places, ang dami-daming tao, may mga sponsor pa, may mga commercial pa. Tapos hindi naman talaga prayer, political rally. Yung pala may mga patatamaan, may mga patututsadahan. Ba't ka pa sumali dun? Sinabi na nga ni Jesus, pumasok ka sa kwarto mo at magkulong ka. Sumusunod ka or not? Magkalinawan tayo. Mahalaga ang public prayer, ha? Mahalaga ang group prayer. Pero hindi yun ang lahat-lahat. Dapat yun, step 1 lang, patungo sa true spiritual prayer. At hindi dapat nawawala yung personal, private prayer kung saan nagkakasarilinan kayo ng Espiritu ng Diyos. Kung saan malaya ka at hindi ka controlled ng program, hindi ka controlled ng mga anong dapat ipag-pray, anong hindi dapat ipag-pray. Malaya yung Espiritu. Kasi pag matao, malamang nagiging performance ang prayer. Kaya mga iba, ma-assign sila mag-pray. Pastor, ano po kayo pagpe-pray ko para magandang pakinggan? Ba't naman kailangan magandang pakinggan? Siyempre naman po, may audience, kailangan naman impressive. Ba't di ka dala magsayaw? Kasi gusto mo pala magpa-impress. Hindi ka pa pwedeng manalangin mula sa puso. Kailangan mo lagyan ng script para sigurado kang correct ang grammar, agree ang subject and predicate mo, at profound, blah, blah, blah. Kaya mga iba magpe-pray. Ang tunay na boses nila ganito, mga kapatid, tayo na pong kumain. Pero pag mag-pray, Panginoon, performance, nangungungo. No? At kaya, mahalaga ang personal prayer. Itinutuwid ni Jesus. True worship is about worshiping the Father, the Most High, not by set and formal rituals and formulas and liturgies and programs. Matthew 6:5-6, when you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. Mark 12:33, and I know it is important to love Him with all my heart and all my understanding and all my strength, and to love my neighbor as myself. Listen, church, this is more important than to offer all the burnt offerings and sacrifices. Mahalin mo daw ang iyong kapwa, mas mahalaga kaysa dalhin mo lahat ang handog. Than to offer all the burnt offerings and sacrifices required by the law. In other words, loving others is more important than worship in the temple where all those offerings are made. Loving others is high worship. True worship is about worshiping the Father, the Most High, not by formal programs that need and feature material tools, locations, temples, buildings, artifacts, and other props. Kaya, pinapasimplify ko ang ating mga sambahay, ang ating mga Bible study. Hindi mo kailangan ng mga drum set, ng mga organ, mga pantugtog. Kung meron, mabuti. Pero kung wala, don't stress yourself. Kasi hindi naman umiikot doon ang tunay na worship. Kundi sa pagmamahal sa kapwa. Kahit kumanta kayo a cappella, sumabay kayo sa plaka o sa tugtog o sa electronic music, basta tumutulong kayo sa kapwa, nag-worship kayo ng mabuting mabuti.
Pero kung may organ nga kayo na 10 million pesos, ang ganda-ganda nga ng hall ninyo, tapos hindi naman kayo tumutulong sa kapwa, walang worship na naganap, umattend lang kayo ng program. Matthew 18:20, for where 2 or 3 are gathered as my followers, I am there among them. So you see, hindi mo kailangan magpa-register sa SEC. Hindi mo kailangan bigyan ng authority ng mga self-appointed, mga kung sino-sinong high-sounding religious leaders na kailangan para ka makapagtayo ng church, may authority nila, may pirma nila. Sabi ni Jesus, pag may 2 o 3 sumasamba sa akin, may church. Nandun kayo, nandun ako, kahit saang lugar yan. Hindi mahalaga ang location. Ang mahalaga yung puso na kayo ay nananalig at sumasamba kay Jesus. Acts 17:24-25. At ang mahalaga, sumasamba sa Ama sa ngalan ni Jesus. He is the God who made the world and everything in it. Since He is Lord of heaven and earth, He doesn't live in man-made temples, and human hands can serve His needs, for He has no needs. Napakalaking pang-blackmail ng church. Serve God. Sinabi dito, you cannot serve God. God has no needs. But yes, we serve our church. We serve one another. Tutugtog ako ng maganda to serve you para ma-inspire kayo na kumanta at yung kanta maging portal into a higher level of spirituality. Makapasok tayo sa sacred space through music. Yes, magdo-donate ako para magkaroon tayo ng bubong, magkaroon tayo ng pang-rent, meron tayong silyang upuan, pero hindi yun service to God. God doesn't need service. Pang-blackmail lang yan na nagfa-fundraising. We serve one another. But when we serve one another, we serve God. Kasi sabi ni Jesus, when you do this to the least of me, do it to me. So, pinunasan mo yung mga silya para may upan silang malinis, you are serving them, you are serving me. Pero huwag tayong pauto na serve God. Yung para bang napakalaking kataksilan na umabsent ka minsan sa church dahil umattend ka sa libing ng lola mo. Tapos ba-blackmailing ka na kailangan unahin ng Diyos. Bakit? Ang pagmamahal ko ba sa lola ko o sa kanyang alaala ay hindi pag-una sa Diyos? Kasi yun nga ang mga ginagawa ng mga religion, ine-exploit ang mga tao, inuuto in the name of God. Kaya sabi ni Jesus, no. Worship in spirit. Worship in truth. And then to continue with the verse, He Himself gives life and breath to everything, and He satisfies every need. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at lupa, hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Pag sinabi mong I serve God, para namang inisip mong mas malakas ka pa kaysa sa Diyos, kailangan ka niya. Intindihin nga natin ang ibig sabihin nun. God gives us everything we need. Tapos, ang laging iuukil-kil ng mga relihiyon, serve, serve, serve. It is not the Most High who demands service. Sino ba ang mahilig na servant siya? Again, homework, pag-aralan nyo. Kasi sabi ni Jesus, you do not even know who you worship or who you serve. At sabi ni Jesus, even the Son of Man came not to be served, but to serve. Siya rin. Hindi siya humingi ng paglilingkod. Again, it is a contrast dahil may mga religious figures na laging humihingi ng paglilingkod. Sabi ni Jesus, not me, not even I. I came to serve, not to be served. True worship is about worshiping the Father, the Most High, not only by formal programs that need feature human leaders and mediators. Sumusobrang naging person-centered ang religious activity. Kaya natin dine-decentralize ang lahat. One of the reasons why we do sambahay worship 3 Sundays a month and one only here is to decentralize it, to take the attention away from me para ang mga iba nating pastors can lead and teach and can grow in the ministry. Because as they say, nothing grows in the shadow of a big tree. Pagka lagi ang laki-laking bulwagan, paano madedevelop ang mga iba? Dapat may dinedevelop tayong ganon para maraming avenues for growth. Hindi dapat sobrang dependent sa tao o sa isang tao. 1 Timothy 2:5,
There's one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man, Christ Jesus. Iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. There is no need for human intercessors between people and Jesus. Sabi kasi na iba, yes, si Jesus ang ating mediator between us and God, pero kami ang mediator naman nyo between you and Jesus. Walang ganon, invento lang yun ng mga tao. Red tape lang yan. Dumarami lang ang bida. Now, surely praying for one another has benefits. And it's nice when people pray for us. It's good when we pray for people, which we will discuss in part 2 of this message. Hindi kasi kasya sa isang worship lang. But it is not as necessary as self-appointed intercessors market themselves. Hindi kailangan. Hebrews 4:14-16. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weaknesses. So let us come boldly to the throne of our glorious God. Hindi ka na kailangang magpasama, magpaakay. Go in to the presence of God boldly. There we will receive His mercy and we will find grace. True worship is about worshiping the Father in truth, not in lies, not in falsehood, not in religious drama, not in half-truths. The time for true worship had come with Jesus, had come with the revelation of Jesus. Inireveal ni Jesus, hindi nyo kilala, nyo sinasamba, ipapakilala ko sa inyo kung sino dapat. At ang worship nyo, hindi yan ang hinahanap ng Ama. Ang hinahanap niya is to worship in spirit and truth. So the time for that kind of worship had come with Jesus. Pero natuloy ba ang pag-develop ng ganong worship? Nag-backslide ang church into the religious traditions na kinalakihan nila. The true Father, at lagi natin sinasabing true Father kasi merong fake. The true Father seeks true and spiritual worship. Does not want worship that centers on man-made temples, sacrifices, human priests, leaders and intercessors, group hype, and emotional people getting their fix, their trip, their high, their religious opium. Marami kasi yung relihiyon naging opium na lang eh. Pampahay, kailangan ng tripping, kailangan ng fix. How can corporate worship be beneficial then? When it can serve as portal, as entry point to the divine space, to the divine frequency. And that's a word. Take note of that word frequency because we'll use it more often. So, corporate worship can be beneficial when it becomes a portal into what we call heaven, which is not a place but a state of heart and mind, and be one with the divine. Worship, corporate worship is beneficial when it is not packaged as an end in itself and by itself. Kaya sabi ni Karl Marx, na inspiration ng maraming socialist philosophies, the religion is as opium des volkes, or religion is the opiate of the masses. Religion is the opium of the people. Pangbangag para nila malimutan ang mga hapdi ng katotohanan. Pampahay para nila malimot ang kanilang mga kabiguan at kabiguan kahit ng relihiyon. Sabi Karl Marx yun. Partly, Karl Marx is right. But it is not all true in itself. Pagka ang religion ay ginamit mo talaga na pangbangag, panglibang, panguto, pangmangmang, magiging ganun nga. Magiging tama siya. Pero may tama rin paggamit ng religion. Kung ituturo mo si Jesus, ang kanyang katotohanan na nagpapalaya, at kung magwo-worship ka in spirit and in truth na siyang gusto ng Ama. Tuloy ang nangyari sa babae at kay Jesus sa John 4. Sabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nakaapat na ulit na tayo, kailangan kasi tandaan ha? For God is Spirit, so those who worship Him must worship in spirit and truth. Now, we come to the message. Intro pa lang lahat kanina.
Pwede nyo nang ilabas ang inyong mga biskwet. Numbers 23:19, God is not a man. God is not human. Obvious ba yun? Kailangan pa ba sabihin yun? Kailangan. Kasi sobrang na-anthropomorphize ang Diyos. Biglang ang Diyos sa isang parang lolong may puting balbas na nakaupo sa kanyang silyon, nalalapit-lapit kang kuungot-ungot at ibibigay naman sa iyo mga gusto mo. Sobrang ginawang parang tao. Ang Diyos ay nagagalit. Lumilindol, may natabunan, nagalit ang Diyos. Alam niyo ba, may nagsabi sa akin na may isang pamilya, dahil meron silang kamag-anak na nagbalik-bayan. Umabsent sila minsan, araw ng linggo sa church, at ipinasyal yung mga kamag-anak. At doon sa pasyalan, nabarog sa swimming pool ang bata, nabiyak ang bungo. Nanganib ang buhay. Nung malaman ng mga nasa church, marami sa kanila sabi, parusay ng Diyos, di sila kasi nag-church. Can you imagine that kind of mentality being developed and bred in the church? So, ang Diyos ay nagalit, nagtampo, hindi ka nagsimba, sabi, maibarog ang ulo ng batang ito at mabasag. Ganon? Pagka bakit naman po, inihingi ko pumasa ako sa board, hindi ako pumasa, nagtatampo na po ako sa inyo. Tinatrato natin ang Diyos sa parang tao. God is not a man. God is spirit. Not human, not physical, not material. Pakaisipin nyo yun. Palayain nyo ang Diyos mula sa imahen na ginawa ng relihiyon. Kinulong ang Espiritu ng Diyos sa loob ng mga imahen na tumutugma sa mga gusto at hilig ng tao. Na ginagawa natin ng Diyos kumisa na parang kapwa-tao. Hindi siya tao. Imagine, think of God as spirit. Madali pa yon kasi sanay na tayo sa spirit. Pero kung hindi siya tao, hindi siya material existence, imagine and think of God as thought wave, as frequency, vibration, as energy. Bago kayo mag-nosebleed, magdahan-dahan kayo. Mag-isip lang kayo. Kung ayaw nyo mamaya, di wag, pero isipin nyo muna. Imagine and think of worship in spirit as worship in thought wave, in frequency, in vibration, and energy. Absent po ako nung ituro yan nun eh. Well, mag-review ka. This reading of Jesus as worship in spirit and in truth, as worship in thought wave, frequency, and vibration and energy will be discussed in part 2 of this message. We shall attempt to read Jesus as worship in spirit in the light of and in relation to quantum and classical physics. Pinantal na yung iba, nadinig pa lang yung physics, geometry, tinitigdas na. Kailangan pag-aralan yan. Alam niyo mga itinuturo ng high school? Very important, buong buhay. So, pag-aralan natin in terms of resonance, neuroscience, psychology, and philosophy. Dahil nandun lahat ang katotohanan, hindi lang nasa loob ng simbahan, hindi lang nasa loob ng catechism books. Colossians 3:2, set your mind on things above, meaning invisible. Ano pa ba ang invisible, kundi yung kakaiba o yung iba? So set your minds on things above, not on earthly things, not on the visible. At ano pa ba ang visible, kundi yung nakasanayan? So dapat explore na natin ang hindi nakasanayan, yung invisible, yung things above, not only the things on earth. Ang mga bagay na panlangit, ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Think of the invisible, not only the visible. Think of the intangible, not only the tangible. 1 Corinthians 2:11, for who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. So, nakikita natin dito yung thought, yung spirit, said in the same breath and depth as we'd say frequency, energy, vibration, wave. The way to worship, to connect with God, is to be one with God in spirit, meaning in thought, in vibration, in frequency, in resonance. As dagdag and necessary na susundan ng mga more conventional acts of worship.
Kaya sabi natin, yung mga pagkanta, pag-awit, pagdarasal, pagsasama-sama, dapat yon step yon towards a higher kind of fellowship with the divine. God and the Holy Spirit have certain vibrations. You have certain vibrations, and everything around you has certain vibrations. If we align our vibrations to God's, amazing things begin to happen. At ayan ang reference. Snapshot nyo para pwede nyo balik-balikan at pag-aralan. Yan ang sabi dyan. True worship in spirit is aligning with God's spirit or God's vibration. Kasi nga yung word na spirit, gas-gas na, hindi na natin nakikitaan ng meaning yan Basta hindi body, hindi physical spirit. So, God vibration. John 4:24, so those who worship Him must worship in spirit, meaning not human, not physical and material ways. And it can be thought wave, frequency, vibration, energy. John 4, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So imagine, equate worship and prayer with quantum physics. Yung necessary development ng classical physics. According to science, everything is connected. Energy is eternal, and consciousness is dynamic. Anong conclusion and application nito? Prayer has real power. So then, get us wrong. Mabuti yung group prayer, mabuti yung mga nagpe-pray kayo together, kaya lang hindi dapat yun ang end. Beginning pa lang dapat yun. No? So equate prayer with quantums, observation, and tunneling. And in the previous months, we have discussed observation and tunneling already in line with prayer. That prayer, ang equivalent niya sa quantum is observation and tunneling. What are we saying here? That the most important universal truths in creation are said in religious terms, but are also now explained in scientific terms. Hindi yan magkakontra, magka-agree. Dapat lang pareho mong unawain para makita mo na nag-agree sila. And as we always say, science could be God's last prophet. Na ang talaga magpapaliwanag ng mga hiwaga ng Diyos, hindi mga religious gobbledygook, kundi science. Na lingkod ng Diyos ang science. Hindi kumalaban ng science sa Diyos. Yung mga relihiyoso lang, kinakalaban yung science kasi nawawala yung power nila to be the sole dispenser of truth. Pero mahalaga mag-search in spirit and truth. Balik sa kwento ng babae. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ay magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Sumagot si Jesus, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Then Jesus told her, I am that Messiah. Not the Jewish Messiah, but that true Messiah. The I am is here. I am the Lord. I am the one speaking to you. Iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halik kayo, tingnan ninyo nga, taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. So you see, it was important for Jesus to tell the woman that I know you and I know what's happening in your life. Yun ang naging kapitan niya para maniwala siya kay Jesus. So tingnan nyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. So na-solve yung gender divisions and gender issues. This time the woman became the prophetess. She became the one who declared truth. She was the one who preached Jesus to the people. Tapos ngayon, pagbabawalan ng mga Pharisaic churches ang women to speak. Nag-backslide na naman sila sa law. Now, Jesus crossed and broke geographical, racial, social, gender divides. Tapos even Jesus' followers backslid to so much Mosesness and Pharisiness, even and especially on gender and dietary issues. But that is another topic. Jesus does the work of teaching about true worship. He corrected many false forms of worship which were prevalent at His time. Mark 7, 6-7, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo ng kanyang isulat.
Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. So you see, kaya sabi ni Jesus, you should worship in spirit and truth. Sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Let me pause here a while, mga kapatid, para sa isang kapaki-pakinabang na application. Kung ang daming nagtatali, gumagapos, nagkukulong sa inyo, pumipigil sa inyo na ma-develop, lumigaya, sumaya, suriin nyo muna, baka yun ay mga imbentong utos ng relihiyon na sabi nila utos ng Diyos. Huwag niyong sayangin ang inyong buhay, biguin ang lahat ng inyong mga pangarap, sikilin ang lahat ng inyong damdamin sa pagsunod sa mga utos ng relihiyon na sinabi ni Jesus, marami dyan, utos lang nila. Sinasabi nila utos ng Diyos. Manuri muna kayo bago kayo mag-sacrifice. Sayang ang maiksing buhay. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. Pero kung makikinig ka sa religion, lalo sa Pharisaic religion, sabi niya, hindi, magdusa ka, maghirap ka dito, sa langit ka nalang bumawi. Hindi yun ang utos ni Jesus. Sabi niya, mapasa amin ang kaharian mo. Ngayon na, dumating na yung kapayapaan, yung kapunuan, yung kaligayahan, kasiyahan, dumating na. Huwag na namin hintayin, mamatay pa kami para namin maranasan ang pagpapala ng Diyos. Pero ang tinuturo ng maraming religion, magtiis ka na lang, sa langit ka bumawi. Pang-uto lang yun. Huwag kayong pauto. Suriin nyo ang lahat ng pumipigil sa inyo para maging ganap, maging buo, maging masaya. Baka hindi naman talaga Diyos. Kasi si Jesus, isa lang ang iniwan niyang command. Love. Importante. At sabi ni Nikola Tesla, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. And I invite you to think of God also in these terms. Kasi God is not a man. Hindi siya tao. Hindi siya physical. So dapat spiritual. And spiritual can mean vibration, frequency, energy, wave. Philippians 2:13, that energy is God's energy. An energy deep within you. God Himself willing and working at what will give Him the most pleasure. At the heart of the universe is a steady, insistent beat. The sound of cycles in sync. Synchronized yan. These feats of synchrony occur spontaneously, almost as if nature has an eerie yearning for order. At yan sa babada naman ang reference. Kung gusto nyo, sundan nyo yan. Pag-aralan nyo pa, window lang yan eh. Marami pang laman na iba. Back to John 4. Maraming Samaritano sa bayang yun ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya ron. At tumigil nga siya ron sa loob ng 2 araw. Can you imagine? He was invited by the Samaritans to stay for 2 days. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Alam na namin siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Tagapagligtas from the law, from judgment, from death, from fear, and from guilt, which is peace, which is love, which is heaven. Hear Jesus. Worship in spirit and truth. Reviewin natin ang ating paraan ng pagsamba. Kung sumasamba na ba talaga tayo o umaattend ng program. Review your concept and practice of worship. Your corporate, physical acts of worship. They are not an end in themselves. So observe. Ang worship ay hindi lang dapat emotional tripping. Kailangan may pagbabagong loob, pagbabago ng isip. So corporate worship is very useful and fruitful if natatranscend at nagiging portal, door, entry point into that sacred space where more spiritual revelation can happen. Enter
the divine space through worship in spirit. Paano ba mag-worship in spirit? How does one enter sacred space? How does one become one with the Spirit of God? How does one vibrate with the Creator? Maraming elaborate na paliwanag, pero para sa pinakasimple at madaling maintindihan, love. How do you enter the sacred space of the divine? Vibrate in divine vibration. God is love. Jesus is love. Jesus is the way. Therefore, Jesus' way, love is the way to the divine. So kung hindi naguguluhan ka, magulo, maraming ideya yung gano-ano pa, simple na lang, love. Because when you love, you vibrate in the divine frequency. You enter that divine circle. You enter the eternal circle of the Father. Therefore, yun ang way to God. Jesus is the way to God. And Jesus' way is the way of love. Therefore, if you love, you are following in the way. Therefore, papunta ka sa divine frequency, sa divine circle, sa divine space. Panginoon, turuan niyo po kami na hamunin ang aming mga sarili para i-review ang mga dati na naming mga paniniwala at mga paninindigan at unawain namin kung anong sinasabi ni Jesus to worship in spirit and in truth. Huwag kaming panghinaan ng loob kung kailangan namin magpalit ng isip, kung kailangan mag-aral pa, mag-review pa, because you want us to grow from glory to glory. And to grow, we have to outgrow our previous situation. Mangaral po kayo, patuloy niyo pong buksan ang aming isip. Manalangin tayo, sarilinan sa Panginoon, at humingi pa tayo ng mga kakayanan upang maunawa ang mga mukhang mahihiwaga, pero actually ay mga simpleng bagay, especially when understood from God's probably last prophet, science. Be with the Lord in silent reflection.